Ka-Express, confirmed, Kai Soto is back. Matapos ang ilang linggong puro tanong, speculation at paghihintay kung makakasama ba talaga ang 7'3" Filipino big man, mismong Gilas head coach Tim Cona ang nagkumpirma. Sumali si Kai sa unang araw ng Gilas practice noong August 17 at maglalaro siya para sa Pilipinas ngayong FIBA World Cup Asian Qualifiers window. Hindi na ito simpleng possibility, hindi na baka. Kasama na si Kai Soto. At swak na swak dito ang Instagram post ni Kai na nakita natin. You know what time it is. Maikli pero napakalakas ng dating. At ngayong may official confirmation na mula kay Coach Tim Cone at sa FIBA, malinaw kung bakit excited ang Gilas fans. Two massive home games ang naghihintay. Jordan sa August 28, 8:30 p.m. and Iran sa August 30, 8 p.m. parehong sa Mall of Asia Arena. At hindi ordinaryong window ito. Gilas enters the second round carrying a 2-4 record habang parehong 5-1 ang Jordan at Iran. Kaya sinabi mismo ni Cone na halos do or die na ang sitwasyon para sa Pilipinas. Kaya malaking bagay ang timing ng pagbabalik ni Kai. After almost 2 years away from Gilas, babalik ang isang player na kayang magbigay ng size, rebounding, rim protection, passing, and inside scoring. At pinakasimple ang sinabi ni Cone tungkol kay Kai. Game changer siya para sa Gilas. Ka-Express, Kai Soto is officially back in Philippine colors. Ito na marahil ang pinakamalaking development para sa Gilas Pilipinas bago ang dalawang napakahalagang laban kontra Jordan and Iran. Ilang araw lamang ang nakalipas, uncertain pa talaga ang status ni Kai Soto. Noong July 30, sinabi ni Coach Tim Cone na gusto niya makasama si Kai dahil alam niyang napakahalaga ng August window. Pero noong mga panahong iyon, may scheduling considerations pa at hindi pa malinaw kung magiging available talaga ang Filipino Center. Even as late as August 15, reports still describe Kai as not yet committed for the upcoming window. Kaya imagine the turnaround. Monday, August 17, unang araw ng Gilas preparation, ang sino ang biglang dumating at sumali sa practice? Kai Soto. Coach Tim Cone himself confirmed that Kai joined the team and made time in his schedule specifically to play for Gilas during this window. Cone described the development as especially important because of the situation the Philippines is facing in the qualifiers. At hindi lang local sports media ang nag-report. FIBA itself published a report headlined Kai Soto back for Window 4 with Gilas in must-win mode. The governing body said Soto has finally rejoined the national team and is expected to make his much-awaited comeback this window. Ibig sabihin, pwede na nating alisin ang question mark. Hindi na natin kailangang sabihing posible. Hindi na baka makasama. Kai Soto will play for Gilas in this August window. And perhaps the strongest reaction came from Coach Tim Cone himself. Cone called Kai a game changer and said the national coaching staff was extremely happy that Kai Soto answered the call of the national team. Malaking statement iyon dahil hindi naman mahirap maintindihan kung bakit. At 7'3", Kai gives Gilas something that cannot be simply be duplicated by another player. Hindi lang height. Kai can finish above the rim. He can operate in pick-and-roll situations. He has improved as a passer from the high post. He can challenge shots without necessarily gambling for blocks, and offensively, may touch siya around the basket that forces opposing big men to stay attached to him. And perhaps more importantly, nakalaro na siya sa core ng Gilas under Coach Tim Cone. The last time Kai represented the Philippines was during the November 2024 FIBA Asia Cup qualifying window. Against New Zealand, he produced an outstanding 19 points, 10 rebounds, and 7 assists as Gilas defeated the Tall Blacks 93-89. The Philippines' first victory over New Zealand in a major FIBA competition. That performance showed exactly why Kai can change the geometry of the floor. Kapag nasa ilalim si Kai, kailangang mag-collapse ang defense. Kapag nag-roll siya papunta sa rim, kailangang may help defender. Kapag nakuha niya ang bola sa gitna, kaya niya maghanap ng cutters and shooters. At ngayon, kailangan ng Gilas ang lahat ng advantage na iyon. The Philippines finished the opening round at 2-4, losing 4 straight after initially sweeping Guam. Jordan and Iran, meanwhile, both entered the second round carrying 5-1 records. So yes, maganda ang headline na Kai is back. Pero mas malaking story ang nasa ilalim nito. Bumalik si Kai exactly when Gilas desperately needs him.
Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang laban dahil dito talaga makikita kung gaano kalaki ang impact ng desisyon ni Kai Sotto. Una, Jordan versus Philippines, August 28, 8:30 p.m. sa Mall of Asia Arena. Hindi madaling kalaban ang Jordan. They entered the second round at 5-1 at meron pang recent history ang dalawang bansa. Sa 2023 World Cup qualifiers, tinalo ng Jordan ang Gilas 91-90 kahit sumabog si Justin Brownlee para sa 41 points. So immediately, size becomes important. Gilas cannot afford to get dominated inside, give away offensive rebounds, or force smaller players to constantly help against opposing big men. Diyan pumapasok si Kai. Kung nasa floor si Kai alongside another capable big or even in lineups where he anchors the interior alone, mas maraming options si Tim Cone defensively. Then comes Iran on August 30 at 8 p.m. again at the MOA Arena. Iran also carries a 5-1 record into the stage of qualification. Historically, Iran has always been one of the physically demanding opponents for the Philippines in Asian basketball. Kaya para sa dalawang games na ito, hindi luxury ang pagkakaroon ng 7'3" center. It can become a necessity. At may dagdag pang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagdating ni Kai. The Gilas frontcourt has had availability concerns. Quentin Malliora-Brown has been recovering from surgery, while Michael Phillips is unavailable during this period because of a family commitment. That makes Kai Sotto's return even more valuable to Cone's rotation. Junmar Fajardo remains another crucial veteran presence, and AJ Edo gives Gilas athleticism and defensive versatility. Add Kai to that mix, and suddenly the Philippines has substantially more flexibility in matching up against West Asian sides. Pero importante rin huwag tayong lumampas sa facts. Kai's return does not automatically guarantee victories over Jordan and Iran. Basketball remains a five-man game. Gilas still needs outside shooting, ball security, defensive discipline, and enough preparation to integrate everyone into Tim Cone's system. But what we can confidently say is this: mas malakas ang Gilas today kaysa noong wala si Kai. That is the significance of this development. Remember, this is a player returning to international basketball after nearly 2 years away from the national team. His last Gilas appearance came in November 2024 before suffering a torn ACL while playing in Japan in January 2025. Now he is back. And hindi exhibition game ang comeback niya. Hindi tune-up, hindi ceremonial appearance. He is returning with the Philippines in a difficult World Cup qualification situation where every win can matter. Confirmed, Kai Sotto is back. At ngayong do or die na halos ang sitwasyon ng Pilipinas, isang bagay ang siguradong nagbago. Hindi na haharap ang Gilas sa Jordan at Iran nang wala ang pinakamalaking weapon nila sa gitna. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.